So, simula nung kumalat yung balita na si Mark Magsayo ay posible pong makakalaban si Tank Davis ay usap-usapan ngayon kung sakaling matuloy nga ang laban nila. At may mga nagsabi na wala daw pag-asa ang ating pambato na si Mark Magnifico Magsayo dito po sa tinaguriang The Tank. At dito po sa video na ito, pagbibigyan ko kayo sasagutin ko sa inyo. Ipupusta ko pa yung buko eh. Bibigyan ko kayo ng 3 dahilan. Or actually, 2 o 3 dahilan kaya sinasabi ko na may pag-asa ang ating Filipino boxer. Hindi po ito dahil sa Pilipino siya. Alam niyo naman ako, kahit Pilipino. At saka sinabi ko naman sa inyo, sa pawang katotohanan lang tayo. Alam natin na dihado, pero yung mga nagsabi ng walang pag-asa, makinig ka hanggang sa dulo. At pag-uusapan din natin, kung si Turki El Sheikh o Riyadh Season ay binabago po ang boxing ngayon sa buong mundo, ay meron na naman pong sasalin na posible pong baguhin ang boxing ngayon sa buong mundo. Maganda ba to, pangit? Sasabihin ko sa inyo yan pagkatapos nito. Mabilis lang to. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Astig sa Sports. Alright, pause salute, Powcast Sports. Simulan na natin ang ating usapan. Tank at saka Magsayo. Ulitin ko lamang po. Yan po ay back up lang. Just in case na hindi lumaban. Itong tinagurian nilang si Lamont Roach. Paano nga ba hindi lalaban? Hindi ko pa alam eh. Pag nalaman ko kung bakit bigla na lang nagkaganyan, sabihin ko sa inyo kagad. Pero bago yan, syempre, bigyan ko muna kayo ng mga ilang balita bago natin painitin. At syempre, pa-shoutout muna tayo sa Arena Plus, Astig sa Sports. Alam mo, swerte talaga yung Arena Plus eh. Kung ako sa inyo, mag-message kayo sa akin para makabigyan kayo ng bonus. Okay, simulan na po natin. Ito muna. Ayan, Saudi Arabia may partner with UFC owner TKO to create a boxing league. Alam mo, nung dati pa itong si Dana White dati yung UFC pa lamang, gusto na talaga nilang eto kasi si Dana White, sorry medyo excited ako kasi gusto ko lang ibigay sa inyo yung backstory. Si Dana White, fan niya ng boxing. Nanonood nga yan ng Canelo Alvarez sa event niya eh. Nahuli pa nga niya, nasa ring siya, nasa cage siya. Nanonood ng boxing. So finally, it looks like something is gonna happen. And looks like UFC is really making some bold changes and some big merger, no? Kung hindi niyo pa alam, from UFC Zuffa, sila po ay nag-merge with WWE. In unang-una, sabi ko, Pap, why? Why would they do that? But it looks like it's making sense right now. Kaya yung mga UFC player napunta sa WWE paminsan-minsan and vice versa. So, it turns out okay naman, no? At least so far. And they have now the TKO ang tawag, no? So ngayon, it looks like a company owned by a country's sovereign wealth fund is poised to team up with TKO, which owns Ultimate Fighting Championship. So alam naman natin ang Saudi ngayon ay talagang ibang klase mag-promote ng sports, not just in combat sports, not just in MMA, and in boxing, pati basketball, lahat na. Mukhang ito na mangyayari na. And ang una kong balita, liga siya para sa mga nagsisimula pa lamang. I think dapat lang talaga dun muna sa mga nagsisimula. Pero I have a feeling, kasi itong UFC or yung mga MMA, hindi sila sanay na may mga sanctioning bodies eh. So it's possible that this league, gagawin nilang parang baka UFC model na magsimula sila ng mga baguhang boxers, they grow them, dahil nga sa dami ng reach ng UFC, baka nila, ang tawag dito, pasikatin nila, tapos gawa nila ng TKO champ or kung ano man yung pangalan ng liga nila, and then they might not need the boxing commission. I don't know. I mean, especially itong si Turki El Sheikh nga, kung natatandaan nyo, ipaalala ko lang sa inyo, gusto niya nga, binili niya ng Ring Magazine, ang sabi, baka daw yun ang gamitin na ni Turki El Sheikh na yung magbigay ng kasi gusto niyang i-unify lahat eh. But, I'm sure the sanctioning body is gonna do something about this. So, but just be aware, abangan niyo po yung balita na yan. Okay, next na balita tayo. Gusto lang natin i-shout out at congratulations si Cruiserweight Champ Jai Opataya. KO David Niyika. Sino nakapanood ng aking prediction? Dito. Tama, di ba? Pag mali lang ako sumisikat malihan ko kaya next time. Anyway, congratulations. Ang lakas talaga nito, and abangan nyo yan. Parang feeling ko kayang lumaban to kina I don't know kung matatalo niya. Kayang lumaban to kina Usyk. Ang laki ng kalaban niya. Heavyweight yung kalaban niya. Dinurog lang niya
Although, syempre, yung level niyan, mas maganda. Tsaka, bata pa to. I think he's just 29. And I think he has a lot of business to go with Riyadh season. 3 beses yata nakalaban niya sa Saudi. So, expect him to fight there soon. So, congratulations. And wala tayong big fights except kung mangyari yung March 1. Pero kung gusto natin ng big fight, gusto natin magandang laban, pag-usapan natin to soon. No? Hindi muna ako magbibigay ng prediction pero gusto ko ipaalam sa inyo na meron po tayong Pilipino na mapapalaban ng matindi. Hindi po to hindi po to activity fight. As a matter of fact, matinding laban to. Omar Cande Trinidad sa Commerce Casino sa Los Angeles yata ito or sa California versus Mike Plania. Magic Mike Plania. Bata pa si Mike and matangkad yung kalaban niya. So, pag-usapan natin soon. Kailangan ko lang i-review yung itong si Omar Cande Trinidad. Hopefully hindi dun sa kasi karoon po ng ng malaking sunog diyan sa California, no? Ay sa Los Angeles, no? Hopefully pag may mga Pilipino po na nakakanood nito at medyo malapit kayo sa area or nasa area po kayo, hopefully po kayo po ay ligtas. Okay, pag-usapan na natin. Ito na inaabangan nyo. Na? Sir Pau, masyado ka naman yatang believe kay Mark. Bias ka naman dyan eh. Ano ngayon yung sinasabi mo na may pag-asa dyan si Mark Magnifico Magsayo? Unang-una, kagahapon nag-usap kami kung just in case di mo pa na papanood yung live ko, which I will, pagpasensya nyo na, baka hindi po ako makapag-live magkakasunod na araw kasi meron po akong emergency family thing na ginagawa tuwing gabi ngayon. So, starting yesterday actually, today and sana mga 3 days lang, sana matapos na kasi nawawala sa schedule. But sa akin pong palagay, meron pong pinakadalawang bagay na may pag-asa. Unang-una, aminin natin, lamado po si Tank Davis. Siyang champion, mabilis siya, malakas din siya, magaling siya sa boxing, halos lahat siya ang lamang. Pero ang tanong po dito, ano yung pag-asa ni Mark? Na ikaw sir, ang dami sa inyo, meron sa inyo walang kapag-asa yan. Una-una replacement, sabi, let me give you this. Unang-una guys, and sabihin nyo sa akin kung mali ako dito, si Mark Magnifico Magsayo ang isa sa boxer natin na may lakas. Nakita niyo yung mga ninakaut niya? If you have a power, at tumama yan, I'm not saying na tatama, I'm not saying na hindi, but we're talking about chances. So, parang pag sinasabihan ko na dihado yung ibang boxer, nagagalit kayo. Pag ito sinasabihan ko na may chance, nagagalit din kayo. May chance naman talaga si Mark. At ang patunay yan, yan ay nakarehistro. Actually, kung hindi niyo naaalala, talaga namang itong si Mark Magsayo, naging nominee pa nga ng Knockout of the Year or Fight of the Year. Just so you know, FYI lamang po sa mga nagmamaliit kay Mark Magnifico Magsayo because he has the power. So, number 1, yan ang isa sa unang dahilan because pwede makatama pag nakabueli yan, nakatama, ewan ko lang. Pwede maka-upset and ang dami ng upset na nangyayari ngayon. O pangalawa, dito lamang si Mark. Sabi nung isa, kahapon wala kaming maisip. Ngayon naisip ko na kung saan naman si Mark. Alam niyo kung saan? Sa mindset. Si Tank Davis, pa-retire na yan. Nasa isip niya na retirement. Binabanggit niya na nga eh. Samantala si Mark Magsayo, his mindset is to get another crown. To get another belt. No, medyo lalampasan niya siguro yung 130, 135. It's hard. But he has the better mindset, I think. He has nothing to lose in this fight. Actually, that's the third thing. I think mas less ang pressure sa kanya. Whether he win or he lose, as long as he do a great job, lalo na pag nanalo siya, then this is what is gonna be big. So, wag niyo sasabihin sa akin na walang pag-asa ang ating Pinoy. As a matter of fact, sinasabi ko sa inyo, pag may nakakausap nga akong mga promoter sa ibang bansa, pag activity fight daw, at saka pag mga Pinoy daw, kahit pangad ng record, kahit dihado, may pag-asa lagi dahil ang Pinoy may lakas. At pag ang Pinoy boxer, alam natin na may lakas at hindi mo maikakaila, may lakas si Mark Magnifico Magsayo. Ngayon sabihin sa akin na wala siyang pag-asa. Di ba? Meron. Kala nyo lang wala. Let me know sa comment section at kung may suggestion kayo sa mga topics, pwede kayo mag-email, pwede kayo mag-comment kasi once a day gagawin po natin ito unless merong mga emergency topic na hindi natin na-cover ngayon. Pag hindi na makapaghintay, live na natin gagad or gawa natin ng video. Salamat po guys. Please share, like, and comment. At iwasan na po natin yung mga katoksikan. Sa susunod na araw, bawas na po yung mga toxic na okay lang po mambash, mang-criticize, pero yung sobra na wala na sa wisyo, hindi ko na pinag-uusapan yung boxer nyo na lagi nyo ako inaaway, tigilan na lang natin.
let's just talk about the sports. Alright, salamat!